Tayo dito, real talk lang tayo. Ha? Chill-chill lang tayo rito, chill-chill lang. Girls parang mafia. Yeah. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Yung mga nakaupo, at yung isa pa, sa akin lang nakaturo, sila ang dapat managot sa taong bayan. Araw-araw na lang, ako pulutan. Ako tanghalian. Ako hapunan. Huwag kayong magpapaakit sa mga akap, aiks, at tupad. At pag dumating naman ang tupad, tuparin nyo ang pangarap nila. Bakit? Pera nyo naman yun. Walang kahirap-hirap. Biri mo, kukuha ka lang ng wali sa may picture. Po para sa akin na ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, lalo dikit naging kaagapay natin sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na women. Kung wala ka niyan, pwede mo namang kunin. Wala kang palusot kasi madaming paraan. Pangarap maliit, pag di ka Mga batang Tondo, magandang gabi sa inyong lahat. At ang balita ko, kanina pa kayong alas 6 ng gabi. Di wala nagsaing. Patay. Maraming titilapo na kaldero mamaya. Wala nagsaing. Wala din kakain. So hindi pa kayo kumain? Ha? Taas sa kamay na hindi pa kumakain. Huwag kayo mag-alala, lilipas din yan. Magandang gabi! Nako, napaka-special naman itong lugar ninyo. Buriin ninyo, 2 senador, kalit-liit ng lugar natin, pero dinalaw tayo rito. Palakpakan naman kay Senador Jimmy Bundok. At ang ating minamahal na senador ay may solusyon, si Amy Marcos. At mamaya, gusto nyo pa ng sorpresa? Ang laki-laki ng Pilipinas. Pero dito sa may haligi, may nagpupunta. Mukhang may alam kayo sa chismis. Ha? Talagang maraming marites sa Tondo. Hala ng latest. Anyway, magandang gabi at maraming salamat at special mention lang yung aking mga minamahal na lolo't lola. May asim pa. Oy, special mention. Sa aking mga minamahal na senior citizen, I love you. Mamaya, antabayan na natin ang ating sorpresa. But for the meantime, mainit ang panahon. Nainitan kayo? Mainit na rin ang halalan. Nako, nagkakademandahan na. Nakita nyo si Awi. Nako, pati si Awi, dinamay pa. Huwag kang mag-alala, Awi. Mahal ka ng mga taga-Tondo. Sabay-sabay ta. Awi ng Tondo. Awi ng Tondo. Baka masaktan ka lang kay Awi ng Tondo. May bago ko pare. Anyway, maraming salamat sa inyo at mga nanay, tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Basta dito, walang maninira. Tayo dito, real talk lang tayo. Ha? Chill-chill lang tayo rito, chill-chill lang. Girls parang mafia. Yeah. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Bagamat, araw-araw ako ang pulutan nila sa tennis court. Nalulungkot naman ako. Ang pinagtataka ko lamang, bakit sila mainit sa akin, hindi naman ako ang nakaupo.
ako eto maraming mga matatanda nandito. Sa tinagal-tagal nyo sa karanasan sa eleksyon, hindi ba kayo nagtataka bakit yung mga nakaupo at yung isa pa, sa akin lang nakaturo, sila ang dapat managot sa taong bayan. Araw-araw na lang, ako pulutan, ako tanghalian, ako hapunan. Pasasakitin ang tenga ninyo, 3 hanggang 5 oras, magsasalita ron, ako lang ang topic. Tapos, magbibigay ng 1,000. O, 500. Tama ba? Bale, alam nyo, sa totoo lang ayan, bawal yan. Bawal na yan. Starting March 28 onwards, pagpasok ng local campaign, bawal na mamigay. Pero nakita nyo ba akong nagreklamo? Bakit? Naniniwala ko ang mga Manileño matatalino. Tanggapin nyo lang ng tanggapin. 1 bulig din yan. 5 kilong bigas din yan. Masasaing nyo din. Basta tatandaan ninyo, huwag nyo kaming kalilimutan. Huwag kayong magpapaakit sa mga akap, aiks, at tupad. At pag dumating naman ang tupad, tuparin nyo ang pangarap nila. Bakit? Pera nyo naman yon. Walang kahirap-hirap. Biri mo, kukuha ka lang ng wali sabay picture. Tapos na, buto-buto. Hindi, pero yan, binibiro-biro ko sa totoo lang. Hindi po maganda yan. But ako, panatagan loob ko. Dahil alam ko naman, matatalino naman talaga kayo. Alam ninyo ang tama at mali. Nakakalungkot lang, imbis na ang sabihin nila ay bagay na ginawa nila at mag-ulat sa taong bayan, ang naging nangyari, ako ang topic nila. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Pero, Nay, Tay, ito'y matanong ko lang kayo. Ang utang na loob ba dapat singilin? Di ba ang utang na loob ay binabayaran ng kusa? Nay, Tay, para sa akin nyo na marinig. Sa akin nyo na marinig. Ako, may utang na loob kay Danny Lacuna. Yan ay hindi ko kinaila, hindi ko pinagkait o itinanggi. In fact, alam nyo rin yan. Bilang ganti at pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko ang kanyang mga anak. O tingnan po natin para kayo na lang po ang maghusga later on. Tingnan natin. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa, Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangapat, Dr. Pox Pangan, asawa ni ate. Nakaupo? At pagpasensya nyo na ako, sa tulong ninyo at sa awa ng Diyos, nakabalik ako. Yan ang una kong tatanggalin. Bakit, Yorme? Galit ka ba kay Doc Pox? Hindi po. Galit ako sa ginawa niya. Kaya mga batang Maynila, ipagtanong ninyo ito sa inyong mga nanay, sa inyong mga lolo't lola, sa inyong mga tatay. Yan ang nagpahirap sa inyong mga magulang. Bakit? Saan ka na ba nang nakakita? Health center, kailangan naka-online schedule ka pa. Wow! Paano kung wala ka cellphone? Paano kung wala kang load? Paano kung hindi ka marunong mag-online? Paalam na aking... Doesn't make sense. Why? Dati naman tao pumupunta dyan any time of the day. Tama, mali? Ayan.
Hindi ka nga nakasisigurado kung may gamot pa eh. Kaya po sa akin, sa pag-ikot ko na nakaraang buwan at maraming buwan, simula noong October 9, ay naramdaman ko ang hinaing ng taong bayan. At yan ay sinabi ng inyong mga lolo't lola. Kaya sa mga minamahal ko senior citizen, huwag kayong mag-alala. 18 days na lang. 18 days na lang. Tuloy. Ilan sila? Panlima. Si ate. Nakaupo? Upong-upo. Ilan sila? 5. O di, happy? O di masaya ako. I swear to God, masaya ako. Bakit? Sa maliit kong kaparanan at sa tulong nating lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak, yung pangarap nila sa buhay. Ngayon, itong mga taong to, kung sila'y tumupad sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, ay hindi ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga niyan. Ngayon, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko po, opo. Bakit? Pilipino ako eh. Ganon talaga tayo. Pinalaki ng mga magulang natin. Kaya lamang, may pakiusap lang ako sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kanilalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bandinggin ko at yung sigaw ng taong bayan, tugunan ko. Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Huwag niyo masyadong lakasan. Baka masigawan din kayo. Wala na babalik! Napanood niyo? Napanood ko din. Nagulat ako eh. Para ako syotang pinalaya sa bahay. Ito, David ba? Lumayas ka! Huwag ka nang bumalik! Nagagalit. Bakit sila nagagalit? Hindi naman nila pag-aari ang pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. At in fact, pag ikaw, isang leader, ginampanan mo ang tungkulin mo sa taong bayan, sunumpa mong tungkulin ay inayos mo kahit hindi ka na makita ng tao, iboboto ka ulit ng taong bayan. Hindi nagagalit. Ako pulutan nila araw-araw, himbis na mag-ulat sila sa taong bayan. Ano sinasabi? Ano sinasabi nila? Si Yorme, maraming iniwang... Kita nyo, nagpunta talaga kayo. Okay lang. Libre naman eh. O sige, Nay, Tay, real talk lang tayo ha. Ang sabi, si Yorme, maraming iniwang... ako naman paninindigan ko, ginawa ko. Bakit? Hayaan ko ang taong bayan ng umusga kung mali nga ba yung ginawa kong pamamaraan. Nay, Tay, aamin lang kayo. Taas ang kamay na may anak dito. May anak, may anak. May anak. May anak kayo. Real talk. Kapag walang makakain ang anak ninyo, gagawa nyo ng paraan? Hindi nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? Gagawin nyo ang lahat? O yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, Tay, noong binoto ninyo akong mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. Hindi ko tinuro ang daliri ko kung kani-kaninong mukha. Anong ginawa ko? Nag-move on ako kagad. Bakit? Bumoto na kayo ng mayor eh. Binoto nyo na ako. Di cargo ko na lahat ng problema nun. Tama, mali? Tama! Anong ginawa ko sa Maynila? Nilinis ko Maynila. Saan ka ba naman nakakita? Paglabas pa lang ng opisina ng mayor, may echas na kagad sa tapat ng City Hall.
Inayos ko Maynila, nilinis ko Maynila, in fact, Nay, yung mga tolongges, pinagkakalawit ko yun hanggang madaling araw. Iniikot ko ang Maynila. Ang nangyari sa Maynila, ipinatutupad na ng DILG. It became national policy na yung paglilinis, pagsasaayos sa Maynila, ipinatutupad sa buong bansa. Lumilipad na tayo, umaangat na tayo, bigla tayong nabundol. Boom! Panis. Nagkaroon ng pandemya. Mahulaan ko ba na magkakapandemya? Hindi. Anong takot ng tao? Baka mamatay sa COVID. Baka mamatay sa gutom. Tama, mali? O ano sinabi ko? Natataranta ng tao nun. Magla-lockdown na. Ano sabi ko? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga nanay, tatay ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Ito sinabi ko eh. Hindi ko rin kinakaila. Ano sabi ko? Nay, pag ako wala nang mauutangan, wala nang maibebenta, nakita niyo tong relo ng City Hall, ipatata sa kutok kay tambunting makaraos lang tayo. Ano naging epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama, mali? Tama! Pero hindi. Kayo, na mga nangabuhay dito, kayo'y testigong buhay. Kasi ibang testigo ko patay na. Nagka-COVID eh. Pero kayo, hanggang dyan sa Kodli at mga bahay-bahay, kayo'y testigong buhay. Masasabi ninyo, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila.